Dapat na bang tanggalin ang mukha ng mga politiko sa mga projects ng gobyerno? Abay dapat lang, hindi naman sila yung nagbabayad ng projects na yan eh. Yung tao din naman. Sobrang natutuwa ako sa balita na to kasi nga, pinapatanggal na ng DILG sa mga LGU, yung mga pangalan, larawan, logo ng mga politiko sa mga proyekto na binayaran nga ng gobyerno. Sa mga mayor na nagsusulungan nito ay si Vico Soto and ayun yung nakakatuwa and maganda sa kanila eh. Kasi diba ayaw nga niyang ilagay yung pangalan niya and itsura niya sa mga projects nga ng gobyerno. Nakakatuwa na may mga katulad nga niyang mayor pero sadly, mostly ng mga mayors or public officials nga dito sa Pilipinas, ginagawa nga to na nilalagay nila yung mga mukha nila sa bawat sulok ng projects nila eh. Dapat lang naman na hindi maglagay ng mga pangalan or mga mukha nga doon sa mga government tarpaulins or mga infrastructure projects kasi trabaho nyo yan eh. At proud na proud ka pang ilalagay mo pa yung mukha mo dyan. Eh trabaho mo yan eh. Miyan sa mga politiko dito sa atin, sobrang narcissistic na parang hindi sila makagawa ng mga posters or mga tarpaulins na hindi nilalagay yung mukha nila eh. Alam mo kapag hindi nalagay yung mukha, parang nanginginig eh. Paayos yung school, lalagyan ng apelyido, ipapagawa yung isang basketball court, lalagyan ng pangalan. Tapos kadalasan, nagpapagawa nga sila ng mga tarpaulins sa mga taong nagbibigay karangalan nga doon sa lugar nila. Tapos, lagi nilang isisingit yung malaking mukha nila. O diba? Sinong ganyan ka-obsess sa mukha nila? Takot malimutan yarn. Yung mga politiko na ganyan, ayan yung mga tao na tipo ng, ay, gawa ko yan. Uy, akin yan. Uy, ang galing ko no? Kung magaling ka talagang mayor or public official, matatandaan and mararamdaman ka ng mga tao eh. Hindi mo na kailangan ipaskill yung mukha mo sa pader para lang maalala na, uy, mayor natin yan ah. Ay, ano pala yan? Politiko pala yan dito sa atin. O hindi ko nasasabihin kung taga saan ako, pero yung mayor sa amin, kakabahan siya sa balitang to. Kasi kung ipapatanggal mo yung mga tarpaulin or mga posters na may mukha or pangalan niya, nako, aabutin ka ng isang termino or baka lagpas pa nga eh. Alam mo yung tipong imposible kang makalagpas ng 10 feet na hindi mo nakikita yung mukha or pangalan niya eh. Sa lugar namin, dito ka lang makakakita ng mga posters or mga tarpaulins na kinocongratulate nga yung isang estudyanteng nakapasa ng bar exam, gumraduate ng valedictorian, summa cum laude or something. Tapos, yung picture ng estudyante, ganyan lang. Yung picture ng politiko, ganyan. Akala mo siya yung nagpaaral eh. Ano yan? Minentor mo ba yan? Kaya ganyan kalaki yung mukha mo? Ano kasi Master Shipo kay po sa Kung Fu Panda? No exaggeration and legit pa sa legit, yung mayor namin dito, halos lahat talaga ng posters, tarpaulin, mga pader, or kahit anong mga, basta kung saan mo siya may ilalagay na mukha niya, ilalagay niya eh. Ano pa ng DILG, hindi lang mukha or pangalan yung pinagbabawal pati kulay. So kakabahan lalo yung mayor namin dito kasi nga, ang dami niyang ipapa-repaint. O yung kulay ng mayor dito sa amin, ako kinalat niya. Akala mo nasa Smurfland kami. Mas madami pa ata yung mga posters or tarpaulin na may mukha niya kaysa doon sa mga malabanan sip-sip Poso Negro na posters eh. Nakakatawa lang kasi very trapo yung mga ganyang galawan. And the fact na kailangan pang ilagay mga pangalan and mukha nila para nga lang maalala and maramdaman sila says a lot sa service na binibigay nila. Potek, matagal na siyang nasa memes and alam mo yon, ang tagal na niyang kino-call out and pinagtatawanan pero ayun somehow, hindi pa rin talaga niya tinatanggal yung mga mukha niya sa mga posters or tarpaulins. Siguro may mga ilang na magsasabing, hindi okay lang yan. Sila naman nag-isip or approve yan eh. Siguro nag-approve pwede pa. Pero kasi, hindi ba nila trabaho yan bilang public official na create a nurturing environment doon sa lugar na pinapamunuan nila? Trabaho nilang pagandahin yung lugar kung saan nga sila naluklok at hindi sila dapat naghahanap ng credits para sa trabaho talaga nila. Hindi mo naman kailangan i-prove sa mga mamamayan na matinukang politiko eh. Ang kailangan mo lang, gawin mo lang talaga yung trabaho mo ng tama. Kasi ano yun, kung hindi ka nakakakuha ng credits, hindi mo nagagawin yung trabaho mo, tanga ka ba? Eh politiko ka eh. Ikaw yung dapat na mamuno dyan eh. Ako or tayo nga mga mamamayan, we don't owe these politicians anything. Kasi nga, trabaho nila yan. Uulit-ulitin ko, trabaho nila yan. I'm not saying na wag nating silang purihin or something, pero kung sila mismo yung maghahanap ng parang, pansinin nyo naman ako, pansinin nyo ako, ginawa ko to eh. Eh tanga ka pala eh. Ba't ka pa ng politiko kung ayaw mong gawin yung trabaho mo? Kaya nga diba may mga restaurants na hindi tumatanggap ng tip kasi nga, good service should be expected and not rewarded. Kaya pwede ka mag-tip pero again, most of the time kaya lang naman tayo nagtitip kasi nga, ay ang ganda naman ng service dito, ang bait ng mga crew. Pero hindi ba dapat ayun naman talaga yung standards na parang
It comes with the job eh. Ayun yung kasama sa job requirements eh. So, dapat gawin nila yun. Yung ganong klaseng culture or kasabihan nga, na-apply mo talaga siya sa mga public officials. Yun lang naman, nakakatuwa nga yung balita na to, pero most likely hindi rin naman to masusunod kasi mostly din naman ng mga politiko dito sa atin, ginagawa yan. Bagay, kung ako siguro magiging politiko, magiging mayor ako, papagawa ako ng statwa, gagayahin ko sa North Korea. De joke lang, pero ayun, ang tanging tatandaan, kung kailangan mo palaging sabihin na may ginagawa ka, then baka, wala ka naman pala talagang ginagawa. Yun lang. Thank you.